DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo, 2026. At ika-25 sa buwan ng Julhazza, 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP licenser PB Jawaril at sa aming news head Misa Nuruni sa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abbas. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hati din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurraouf Makakuwa. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. At para sa ating ulat panahon, ang riyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang kondisyon ng hangin at karagatan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay 41 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM
sa pamamahala ni Minister MP Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf I. Makakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan na 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating pangunang balita, mahigit isang daan na leader ng komunidad ng Bangsamoro na naninirahan sa labasan ng Bangsamoro Autonomous Region ang nakilahok sa 3 araw ng capacity building workshop na inorganisa ng tanggapan ni Member of Parliament Hussein Munoz. Kasama sa mga dumalo ang mga opisyal at kinatawan mula sa mga grupo ng kababayhan, komite ng kabataan at sektor ng impormasyon at edukasyon. Sila ay dumaan sa serye ng mga sesyon na nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamumuno at pamamahala ng organisasyon. Tinalakay sa nasabing pagsasanay ang mga mahalagang paksa tulad ng kasaysayan ng Bangsamoro, organizational risk management, advocacy sa edukasyon, kaalaman sa mga pulisiya, pamumuno at pakikilahok sa mga gawaing sibiko. Ang aktibidad ay pinunduhan sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund at isinagawa sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Order and Safety sa ilalim ng kanilang legal and technical assistance to the Bangsamoro communities outside BARM program. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, isa ang nasawi habang 2 iba pa ang sugatan sa isang ambos incident sa Puruca, Santana, Barangay Poblacion 8 sa bayan ng Midsayap sa Cotabato Province kahapon. Sakay ng isang kulay puting Navara pick-up na may plate number LAN 5866 ang mga biktima ng pagbabarili ng mga armadong mga motorista sa highway sa Puruca, Santa Ana sa Barangay Poblacion 8 sa Midsayap. Bumulusok sa irigasyon ng kanal sa gilid ng highway ang nasabing pick-up truck nang mawala ng control ang driver nito na nagugat sa mga putok ng mga barila nang nag-ambos sa kanila. Isa sa mga sakay ng pick-up truck na niratrata ng mga bala ng mga salarin ang kumpirmado nga nasawi habang may 2 iba pa ang umano'y sugatan na agad naman na dinala sa isang hospital ng mga emergency responders upang malapatan ng lunas sa inisyal na ulat ng mga barangay official at mga investigador mula sa Midsayap Municipal Police Station na nagresponde sa insidente. Mabilis na nakatakas ang nag-ambos sa mga biktima gamit ang mga motorsiklo. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this page short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP,
May maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFee. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFee, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyog na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mall and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, tumanggap ng kagamitang pang-agrikultura ang mga magsasaka sa barangay Maligay, Patikol, Sulu mula sa Project Tabang noong ika-10 sa buwan ng Mayo bilang suporta sa pagpapalakas ng lokal na produksyon at kabuhayan. Pinangunahan ng Project Tabang Coordinator na sa Sulu kasama ang mga opisyal ng barangay ang turnover ceremony para sa pamahagi ng planting materials at farm tools na makakatulong sa pagpapataas ng ani at pagsusulong ng sustainable farming practices sa komunidad. Nagpahayag naman ng suporta ang mga lokal na opisyal sa patuloy na implementasyon ng mga programang pang-agrikultura sa lugar. Patuloy na sinusulong na Project Tabang ang mga inisyatibong nakatuon sa agrikultura, kabuhayan at food security sa buong Bangsamoro Region. Dalawamput 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na inatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamahala ni Minister Dato Muslim G. Sema at sa kanilang programa General Director Dato Suraba Butazil Jr. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, patuloy ang construction ng bagong wheat market sa bayan ng South Upi bilang bahagi ng programang pangkaunlaran ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng proyekto na palakasin ang lokal na ekonomiya at magbigay ng maayos na pamilihan ang mga residente, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Pinangunahan ang suporta sa proyekto ng mahalagang panlalawigan sa ilalim ni Governor Dato Ali Mitimbang, katuwang sina Vice Governor Hizama Nando at Congressman Ismail Tuto Mangudadato. Sinabi ng pamahalaan na bahagi ang wheat market ng mas malawak na plano upang mapabuti ang mga pasilidad sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kasunod ng pagpapatayo ng mga training center, learning hub at cover court. Bukod sa pagpapalakas sa kabuhayan, itinuturing din ang proyekto bilang bahagi ng peace building advocacy ng lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayagan, makakatulong ang pagkakaroon ng maayos na pamilihan upang magkaroon ng mas ligtas at produktibong espasyo para sa komunidad. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, binisita ni Member of Parliament Abdul Basita Benito ang dalawang hospital sa Cotabato City. Kabilang ang Notre Dame Hospital at Maternity Award upang magbahagi ng medical assistant at magsagawa ng turnover ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or BHOP program for the fiscal year 2026. Ayon kay MP Benito, lubos ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap na dalawang pagamutan sa kanilang tanggapan. Ibinahagi rin ni MP Benito na inilaan ang nasabing budget upang makatulong sa maraming batang Bangsamoro sa kasalukuyang naka-admit sa mga pagamutan at nangangailangan ng agarang suportang medikal. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua dahil sa mabilis na pagtugon sa mga kahilingan ng kanyang opisina. Nagpahayag din naman ng pasasalamat ang isa sa mga kawani ng nasabing pagamutan kay MP Benito sa ipinagkaloob na programa. Umaasa rin na mas marami pang programang katulad ng BHOP ang may pagpapatuloy upang mas marami pang mga tutulungan Bangsamoro nangangailangan. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita at panghuling balita, lubos na nagpasalamat ang Mahad Sali Al-Islami sa naging donasyon ng electric fan mula kay Member of Parliament MP Abdul Basit Benito para sa kapakanan at kaginhawaan ng mga mag-aaral ng nasabing madrasa.
Ayon sa pamunuan ng MAHADA, malaking tulong ang mga ipinagkaloob ng electric fan lalo na sa panahon ng matinding init upang maging mas komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante habang sila ay dumadalo sa kanilang mga klase at pag-aaral ng Islamikong edukasyon. Ang pamahagi ng electric fan ay matagumpay na naipatupad sa pamamagitan ng pangunguna ni Ustad Al-Firdaus Timbao Yacub na nagsilbing katuwang sa pagdadala at pamimigay ng nasabing donasyon sa paaralan. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga ustads, mag-aaral at mga magulang sa ipinakitang suporta at malasakit ni MP Abdul Basita Benito. Adila ang simpleng tulong ay malaking biyaya para sa mga kanilang komunidad at makakatulong upang mapanatili ang mas maayos na kapaligiran sa loob ng silid-aralan. Patuloy namang umaasa ang pamunuan ng MAHADA sa Liga Al-Islami sa suporta ng mga taong handang tumulong sa ikakabuti ng edukasyon at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo, 2026 at ika-25 sa buwan ng Dhul-Hijjah 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Ismaila Sanday. Assalamualaikum, DJ Kakamaya Mapia Mapita, Salkanusan. Pa-shout out from Matanog, Pakat at hello daw kay... Ayan, salamat po kay Ismaila Sanday dyan sa Maya Matanog, Maguindanao. Yan sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril. At sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. naman ang kanyang pangalan. Oo. So ngayong tapos na botohan na impeachment 257, anong magiging mga susunod na proseso, Kong Joel?
Inaasahan natin na anytime na maitatransmit na o may endorso ang articles of impeachment. Hindi pa po ito nai-endorso. Nasa Kamara pa po ito. In fact, kanina binerify ko pa sa ating SecGen dahil hanggang ngayon ay sila ay makikipag-coordinate pa lamang sa Senado dahil nagkaroon nga po ng change of leadership. Kaya hindi pa po nila na-transmit ito. Meron ho bang ano yan, time frame o time limit na kailangan ma-transmit ka agad? Wala naman pong time frame pero sa ating saligang batas nakalagay kasi doon trial by the Senate shall forthwith proceed. So ibig sabihin ay agad-agad. So hindi naman sinasabi kung ano yung agad-agad pero siyempre kung babasahin natin dapat mabilis. So kailangan yung transmittal. Kailangan din ba agad-agad yung transmittal? Wala naman po kasing nakasaad doon eh. Pero kung maalala po ninyo nung dati, nung nagkaroon tayo ng impeachment nung 19 Congress, yung araw din kung kailan kami ay nagbotohan, yung araw din na yun tinransmit o inendorso na sa Senado. Pero ngayon nga, hindi po magawa yan dahil nagkaroon tayo ng change of leadership, so hindi pa nila alam kung kanino makikipag-coordinate. So siguro ngayon or anytime this week, mangyayari po yung transmittal, inaasahan po natin. Meron na po bang nabuo na